God has impressed me three things about Him. Okay? Tatlo lang po, no? Yung ating pong pagtutuunan ng pansin. And very first, sino po ba itong Ama na ating pinaglilingkuran? Itong Diyos Ama na ating pong sinasamba. First, ang ating Ama ay mapagmahal. Okay? Ang ating Ama, ang Diyos Ama ay mapagmahal. Okay? And siguro, not siguro, the greatest act of love, the greatest act of love na pinakita ng Diyos sa atin, kung paano niya ipinadama yung kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal sa atin, is through the sacrifice that Christ did on the cross. Okay? Biruin mo yun. Okay? God the Father, yung kanyang kaisa-isa, yung kanyang only and begotten Son, yung kanyang bugtong na anak. Diba? Yung kanyang bugtong na anak ay kanyang isinakripisyo para lamang po tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating pong mga kasalanan. Okay? Ano ba yung ginawa ni Jesus? Refresh natin. Si Jesus, inoffer niya, inalay niya yung kanyang buhay, no? Naipako siya sa krus, lahat ng dugo, tubig sa kanyang katawan, ibinuhos niya doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Para lang po sa atin. And God the Father, okay? God the Father made that sacrifice. Sinakripisyo niya yung kanyang bugtong na anak. Okay? Bugtong nag-iisa. Diba? Dahil lang sa kanyang pagmamahal sa atin. Just because of His great love towards us. Just because of His agape love. No? Unconditional love na kanya pong ipinadama sa atin. Wait lang. Okay. Ngayon, to the point, no, napag-aralan po natin, napagbulay-bulayan natin lalo na nung Lenten season, when we had our Good Friday service here, diba, isa sa mga last words ni Jesus noon, kung naalala nyo, I don't know kung pangilan, pero yung isa sa mga last words ni Jesus na kanyang nasambit, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why hast thou forsaken me? Nasabi ng Panginoong Jesus sa kanyang Ama, our Father also. Okay? Why? Na-explain na to ni Pastor noon, pero gusto ko lang din na i-refresh. No? The Lord Jesus bore the weight of all our sins. The sins of the whole world. Yung kasalanan ng buong sangkatauhan. Lahat yun, yung weight na punta kay Jesus nung nakapako na siya sa krus. And God, okay, God, the Father, yung Diyos Ama, with His attribute that He is holy, siya ay banal na Diyos, siya ay matuwid na Diyos, siya ay makatwiran na Diyos, a righteous God, a just God, a holy God, a pure God. He cannot overlook Jesus bearing the weight of the sin of the whole world. Nga ti basbasol ti amin nga tattao ti lubong binaklay ni Apo Jesus. And God the Father can't overlook. Okay. Haan nga kaya, haan nga may tured, hindi maatim ng Diyos Ama na tignan si Jesus. Kasi yung nakikita niya that time, yung kasalanan na ng sangkatauhan. Okay? That's why, tumalikod daw siya. Okay? Tumalikod siya, He turned
his back from Jesus just that moment. Okay? Kaya nasabi ni Jesus, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? But that was all part of the plan. God's plan of salvation. See? Dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, sa ating mga tao, sa ating sangkatauhan, okay, He made that sacrifice. Okay? And yung point na yun, nasabihin ng anak mo, nag-iisa mong anak ha, bugtong na anak mo sa'yo, Ama ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Apay nga binaybay anak. And what if your son, your only son, or your only child, says that to you? My father, apay nga binaybayan mo. Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay? But as I have said, that was all part of the plan. God's wonderful plan of salvation. Okay? If not for the love of God, if not for the unconditional love of God, He would not have done that. Okay? Siyempre, yung Diyos Ama, mahal niya yung anak niya. Mahal niya si Jesus. Okay? But thank God, praise be to Him, kasi mahal niya rin tayo. Okay? Mahal niya rin ang sangkatauhan. Kaya niya nagawa yan. If you check your Bibles in Romans chapter 5, verse 8, the verse says the same. Romans chapter 5, verse 8. Okay. Romans chapter 5, verse 8, but God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Okay? Maliwanag, no? God commendeth, God demonstrated His love toward us, na habang tayo ay makasalanan pa, Christ died for us. Si Kristo namatay sa atin. Ano yung first part? God commendeth, God demonstrated His love toward us, that while we were yet sinners, habang tayo ay makasalanan pa, Christ died for us. Okay? Si Kristo ay namatay para sa atin. Okay? That is just one manifestation of how great the love of God is for us, for every one of us, for all humanity. Okay? Kasi yung love, kung totoong nagmamahal ka, sometimes it would take sacrifice. Okay? Pag nagmamahal tayo, may mga times talaga na magagawa nating magsakripisyo. And praise God because He has that sacrificial love, okay, for each one of us. Okay? And that is among all the greatest act of love. Another, pag po pinapalo tayo ng Diyos, nagpapakita lang yan na mahal niya tayo. Okay? Pag pinapalo tayo ng Diyos, pag sinabi nating pinapalo tayo ng Diyos, no, hindi yung literal na sense na yung kamay niya, lalabas niya, tas pak, ganun. Diba? When we say, God scourgeth us, or pinapalo tayo ng Diyos, yung bang dinidisiplina niya tayo. Okay. Pinapalo tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo. Yun ang rason. Hebrews 12:6. Tignan natin. Hebrews chapter 12, verse 6. Sabi ng Bible,
For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Okay? Kita nyo po? For whom the Lord loveth, He chasteneth. Okay? Pinapalo tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo. Kasi anak niya tayo. Diba? At gusto niya na tayo ay mapunta sa tamang landas. Tayo ay magkaroon ng patutunguhan sa buhay na yung direksyon natin sa buhay tama. Okay? Straightforward towards victory, towards success, towards spiritual maturity and growth. But He doesn't want us to go the wrong way. He directs us. Di ba? Kaya tayo pinapalo ng Diyos. Kasi mahal niya tayo eh. Gusto niya tayong turuan. Okay? For whom the Lord loveth, He chasteneth. Sabi ng Biblia. Maliwanag po ano? Ngayon. Kung maalala nyo yung illustration ng rod. Isang rod, tsaka staff. Diba sabi sa Psalms, sa Psalm yata yun, sa Psalm ni David, Thy rod and thy staff, they comfort me. Okay? Thy rod and thy staff, they comfort me. Ano po yung difference ng rod tsaka staff? Ano kaya yung kaibahan ng rod tsaka ng staff? Pag sinabi po nating rod, yun yung diretso lang, ano? Yung rod. Yun yung diretso na parang kahoy or what, ano? Rod. Tas yung staff, yun yung may kawit, yada stay na. Yada hook na. Tas jay. Rod, staff. Tas jay. Ano yung silbi ng rod? Diba? Isn't it that in Psalm 23, God is our shepherd, di ba? Yung Diyos Ama, siya yung atin pong pastol. Tama? God is our shepherd. And you know what? Yung rod na yun, pag tayong mga Kristiyano, tayong mga anak niya, ano ba yung ginagawa ng shepherd sa mga sheep, sa mga karnero or tupa kapag nagpasaway? Isn't it? Pinapalo. Diba? Pinapalo. Pag matigas yung ulo or pag nagpasaway, pinapalo. Yun yung purpose ng rod. Diba? And ano naman yung isa, yung staff, ba't may kawit? May panungkit ba yun? Diba? Ba't may ganon? Ba't may hook? Yun yung pang-hook ni God sa atin pag lumalayo tayo or pag namamali na tayo ng landas. Diba? Hinuhook tayo, pabalik sa Kanya, papalapit ulit sa Kanya. Ganun. So, yun yung role ng shepherd sa kanyang sheep, mga sheep. Diba? At alam naman natin, God is our shepherd, diba? We shall not want. Diba? So, God, meron siyang rod, meron siyang staff, na ginagamit din niya sa atin. Bakit kailangang paluin tayo? Bakit kailangang kawitin? Ano ba word ng kawitin? Bakit kailangang ganunin? Sungkitin. Bakit tayo kailangang sungkitin ni Lord? Diba? Papalapit sa Kanya, pabalik sa Kanya, kasi nga, mahal niya tayo. Ayaw niya na mapalayo tayo sa Kanya. Ayaw niya na kung saan tayo pumupunta. Yung direksyon natin, walang direksyon. Tama ba yun? Yung direksyon na tinatahak natin mali, ayaw ni God yun. Diba? Kasi mahal niya tayo. Diba? Yung Ama natin, ang atin pong Ama, Diyos Ama ay mapagmahal. And that is why He does that. Diba? Yung ibang mga Christians minsan, pag pinapalo, pag nakaramdam ng consequence, ay, nagtatampo na yan. Ayoko na munang mag-church, ayoko na mag-pray.
Kasla kuma di ubing, nga no nabao kuma, no agpuntuhan na kaya mangan. Di ba? Yeah. Ayab ganto nga ayab, di ba? Dagiti parents so you in the ay wenda agi anak da nga mapanmanganen kasi agpunto-punto di na kayat mangan. Datay met nga Kristiyano no duma, tayo mga Christians ganun minsan. Ayaw nang kumain. Ano pa yung food natin? Spiritual food natin. Bible, isn't it? The Word of God. Pag nagtatampo tayo, ayoko nang magbasa ng Bible. Di ba? O eto pa. Minsan, pag nagtatampo tayo sa parents natin, either kay mama or kay papa, mommy, daddy, di ba? Minsan pag kinausap tayo, ayaw nating kibuin. Di ba? Walang kibu para bang parang walang naririnig. Di ba? Kinausap, ayaw sumagot kasi nagtatampo daw. Yan. O minsan tayo, pag nagtatampo tayo kay Lord, pag pinalo tayo, pag naparusahan tayo, nakaramdam tayo ng consequence because of our wrongdoings, no? Hindi na nagpre-pray. Ayaw kausapin si Lord. Hindi na nagbabasa ng Bible. Di ba? And knowing, di ba? Ito yung dapat nating consider lagi, mga kapatid, na pag pinapalo tayo ng Diyos, okay, magpasalamat ka kasi mahal ka niya. And that you can assure that you are a real child of God. You are a son of God. Diba? Kasi kung yung ama, hindi pinapalo yung anak, para bang walang pake? Or O yung iba siguro sobrang mahal na mahal, spoiled, ganun. O ayaw mapalo or what. Pero biblical naman yung pagpalo, no? Biblical yung pagpalo. Even God, our Father, no, chastens us. Diba? And tayo pong mga parents, maging sensitive, maging careful lang din po tayo. Saan ba dapat pinapalo yung ating mga anak pag nagpasaway or what? Dapat sa puwet. Kaya pinakapal yung puwet po natin. Diba? Kasi dyan papaluin, dyan tatamaan. Diba? Pero kahit makapal na minsan, nilalagyan pa ng papel, ng karton. Diba? Wais din yung mga anak na, mga bata minsan. Diba? Pero si Lord, matatakasan kayo natin yung pagpalo ni Lord? No! He will run after you. Diba? So wag na tayong magpatuloy sa mga kamalian, sa mga kasalanan na atin pang ginagawa. Okay. And, eto, kung hindi ka pinapalo ng Diyos, let's say for example, nagkakasala tayo, patuloy sa pagkakamali, namumuhay pa rin sa kasamaan, pero wala man lang tayong naramdaman na consequence ng ating mga kasalanan, wala man lang pagpapalo, hindi tayo dinidisiplina ng Diyos, ay magtaka na tayo. Diba? Sabi sa Hebrews 12:6, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Pero anong sabi sa verse 8? Okay. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye what? Bastards and not sons. Maliwanag. Kung ikaw nagkakasala, hindi ka nakakaramdam ng pagpalo, hindi ka pinapalo ng Diyos, kahit minsan magtaka na tayo. Diba? Kasi sabi mismo ng Biblia, hindi ako. Nabasa ninyo, natin. You check your Bibles if you want. No? Hebrews chapter 12 verse 8. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, nagkakasala ka naman, what? Then are ye bastards. Anak ka sa labas, hindi ka tunay na anak ng Diyos kung ganon. Diba? So magpasalamat tayo pag pinapalo tayo ng Diyos, nakakaramdam tayo ng consequence. Thank you, Lord. Thank you, dear Father. Ba? Kasi malalaman natin, mahal tayo ng Diyos, malalaman natin, tunay tayo na anak ng Diyos. Di po ba? Sometimes, we insist our will. Di ba?
May mga times po, mga kapatid, na kung ano yung gusto natin, pinagpipilitan natin. Di ba? Nagpre-pray naman tayo, seeking the will of God, pero may pabuntot. Pero Lord, ito talaga yung gusto ko eh. Yung ano ba, parang, wala lang, nag-consult ka, pero may plano ka na pala. Final, irrevocable. Di ba? Sometimes, mga kapatid, may mga pagkakataon na pinipilit natin yung gusto natin. Lord, ito yung gusto ko, ito yung gusto kong mangyari. Siya yung gusto ko. Mga ganun-ganun. Mga young people. Di ba? Sometimes we insist, pinagpipilitan natin. And, dahil nga mapilit tayo, minsan, di ba, God allows our permissive will to happen. Take note permissive will. Hindi na God's will yun. Okay? So, hinayaan ng Diyos, mangyari yung gusto natin, yung permissive will natin, yun yung pinairal natin at God's will. Okay? Mahal niya tayo. Diba? But, take note, He will allow us to face whatever the consequences are. Diba? Pinilit natin yung gusto natin eh. Iba yung plano ng Diyos, iba yung kalooban ng Diyos. Pero yung gusto natin, pinilit natin. Lord, eto, akong masusunod. Oh, nagtangken. Diba? Katatan, dumating yung challenges, dumating yung trials, nag-struggle ka kasi wala ka sa sentro ng kalooban ng Diyos, babalik mo ngayon kay Lord. Lord, bakit mo ako hinayaan na magkaganito? Diba? In the first place, sino ba yung nagpumilit ng kung anong gusto? Diba? God will allow us to suffer whatever the consequences. Pag mag-struggle tayo, yun, hayaan ng Diyos. But still, no, we cannot erase the fact that God still loves us. So kung lumapit tayo sa Kanya, tutulungan pa rin tayo. Diba? Pero wag naman tayong abuser masyado. Wag naman tayong abusive. Diba? Nagkasala, pinilit yung gusto, diba? Nagkaroon ng challenges, problema, lumapit sa Diyos, tinulungan ng Panginoon dahil sa Kanyang pagmamahal. Ganun na lang ba lagi yung cycle? No. Mahiya naman po tayo. Diba? Wag tayong gumaya sa mga Israelites noon, o sa mga Jews noon. Alam natin yung cycle nila, diba? Nagkakasala, ano ba yung parang mga major na sins nila? They have so many idols. Idolatry. Diba? No. Nagkakasala sila, dumating yung problema, pagsubok, consequences, then lumapit sa Diyos, tumawag sa Diyos, nagsisi, humingi ng tawad, ganun. Then God, with all His love and forgiveness, pinatawad ng mga Israelites, pinagbigyan. Then, ganun na naman. Okay na, babalik na naman sa pagkakasala. Hihingi na naman ng tawad. Hindi na natuto, hindi na nagbago. Diba? Ang ating amang Diyos ay mapagmahal. Diba? He loves us with an everlasting love. Diba? Everlasting. Walang hanggang pagmamahal. Walang hanggang pag-ibig. Walang hanggan. Diba? Walang katapusan. May verse tayo dyan eh. Sabi ni Lord. Jeremiah, please open your Bible in the book of Jeremiah. Okay? Jeremiah chapter 31. Okay, please check.
Wait lang. Yes. Jeremiah chapter 31 verse 3. Okay. Basahin nga po natin. Sabay-sabay. King James po. Jeremiah 31 verse 3 begin. The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Oh, maliwanag, no, yung salita ng ating pong Panginoon. Diba? Yeah. Well, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Diba? Sabi ng Panginoon, I have loved you with a love that has no end. Diba? And I am showing my love to you so that you will move towards me. Okay? Maliwanag, ano? Crystal clear. Okay? God's love is for everyone. Okay? Yung pagmamahal ng Diyos para po sa lahat yan. Sa pasap, han nga mapilpili. Nya? Han nga kasla ayuda nga mapilpili ti may kan. God's love is for everyone. Diba? Pag nagpaayuda si Lord ng pagmamahal para sa lahat. Diba? It's enough, it is sufficient for everyone. Okay? God's love is for everyone. The love He has for the Israelites, for the Jews. In this verse, di ba? Sa Jeremiah 31:3, di ba? Yung sabi niya, I have loved thee with an everlasting love. That's the same love that He expresses to us, Gentiles. Yung kanyang pag-ibig na pinadama niya sa mga Hudyo, diba? Sa mga Jews, sa verse na ito, that is also the same love that He expresses to us, Gentiles. Diba? Yes, Israel is a chosen nation, bayang hinirang, or bayang pinili ng Diyos. Diba? But also, God is fair. Diba? In fact, nung pinakita ni Lord yung kanyang pagmamahal sa atin through His sacrifice, ginawa niya yon para sa lahat ng tao. Diba? Ayun. So, God is fair. Diba? Anong sabi sa Mateo? Sa book of Matthew, makikita natin doon kung gaano ka-fair si Lord. Diba? Sa Matthew, kung nadaanan nyo or nabasa nyo na yon, maybe maraming beses na. Anong sabi? Pinasisikat ng Diyos ang araw sa mga, sino? Sa mga masasama at mabubuti. Pinapaulan niya sa mga masasama, gayon din sa mga mabubuti. God is fair. Diba? God is fair and He fairly loves everyone. He loves us with an everlasting love, diba? God said, I have loved you with a love that has no end. And God draws us in His loving kindness. Diba? God shows His love towards us that we may be closer. We may be drawn closer to Him. Yes? And every single day, mga kapatid, we feel
and experience God's agape love. Sa bawat araw na bubuhay tayo, diba? Pagising pa lang natin sa umaga, we praise God, we thank God for His love. Diba? For His mercy. Sabi sa Bible, it is because of the mercies of God that up to this day, we are not yet consumed. Diba? Sa pagmamahal ng Diyos sa atin, biruin nyo kung yung hangin na nilalanghap natin, binabayaran natin. Hindi libre. Diba? Yung mga patient nga sa ospital na nangangailangan ng oxygen, nakasaksak yung oxygen tank sa kanila, ang mahal-mahal. Diba? Tayo, pasalamat tayo kasi libre yung nalalanghap natin na hangin. Minsan fresh air, minsan polluted. Diba? kung pabayaran ng Diyos yung hangin na nilalanghap natin, diba? Hindi natin mababayaran yan. Ang dami siguro natin. Lubog siguro tayo sa utang pagdating natin sa langit. Diba? But praise God, He loves us. Diba? Every single day we feel and we experience God's agape love. So how should we respond? Ano yung magiging response natin, mga kapatid? Be grateful. Yun. Magpasalamat tayo. Diba? No one would ever love us. Wala nang magmamahal pa sa atin na gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Diba? The love of other people may fail, might fail, but God's love will never ever fail. Hindi tayo bibiguin ng pag-ibig, ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Tayo pa? We are elects. Diba? We have been elected. Diba? And the purpose of our election, diba? Tayo pa na mga anak ng Diyos. Diba? So magpasalamat tayo, no? Na mahal tayo ng Diyos. Okay? And in response, mahalin din natin ang Diyos ng buong buo. Diba? Anong sabi sa Bible? Love God with all your heart, soul, mind, and spirit. Ang tanong, Lord Jesus Christ Bible Gospel Church, dear brethren, do you love God? May I hear an amen? Do you love God? Oh, gaano kalakas o gaano kalalim yung pagmamahal mo sa Diyos? Do you love God? Amen. 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 Diba? God should be our first love. Diba? Yung Diyos yung dapat na first love natin. Diba? And we do not love Him just because we love Him. We love Him because, anong tuloy? We love Him, we love God because He first loved us. Amen. Siya yung unang nagmahal sa atin. Kaya dapat lang mahalin din natin siya. Diba? Mutual love. Okay. Love God with all your heart, soul, mind, and spirit. Kumusta yung love po natin kay Lord? Diba? Nanlalamig na ba? Andun pa ba yung init? Yung love natin sa Kanya, naglalagablab. Yung init, yung apoy ng ating pag-ibig sa Kanya, the first time we encountered Him, ayun pa ba yung pagmamahal na meron tayo para sa Kanya ngayon? Diba? Gaano katagal na tayong Christians? Gaano katagal na tayong nakakilala sa Kanya? The same pa rin ba yung love na pinapakita natin sa Kanya? Or nanlamig na? Diba? The Bible says that in the end times, no? Sabi ng Biblia po, sa mga huling araw, di ba? The Bible says that in the end times, the love of many will grow cold.
in the end times, the love of many will grow cold. And we know that as of this moment, we are already in the end times, di po ba? Tayo po ay nasa mga huling araw na. Okay? And sabi sa Bible, the love of many will grow cold. Kumusta ka? Isa ka na ba? Isa na ba tayo sa mga taong yun na yung pagmamahal, pag-ibig, especially para kay Lord, lumamig na? Are you already one of those people whose love for the Lord has grown cold? Diba? Sana, no? Kung nanlalamig man tayo minsan sa mga, kung may bebe ka, diba? Sana all. Or kung nanlalamig minsan yung love natin para sa mga significant others dyan, sa mga parents natin, huwag natin lumayo. Sa parents natin, sa family natin, sa mga best friends natin. Kung nanlalamig minsan parang, parang hindi mo na ma-feel or parang wala na lang. Sana hindi mangyari yun sa love natin kay Lord. Diba? Because we know, alam natin kung gaano kalaki, gaano kalalim, how great, how deep, how sweet, how marvelous the love of God is for us. Diba? Sabi sa kanta, sa ating children ministry, the love of Jesus, sweet and marvelous. Diba? Ang Diyos po natin, ang ating pong Ama ay mapagmahal. Okay? So how should we respond? Be grateful. And mahalin din natin ang Diyos ng buong buo. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind and spirit. Diba? In fact, yan yung na-record no, na the greatest commandment. Diba? Diba meron tayong 10 commandments and na-summarize yan into 2. Diba? Nung nag-walking kami ni Brother John kagabi sa kampo, usog kailangan magpaano. Napansin namin yung ano doon. Napansin namin yung bagong kurba. Bagong gawa na yung stones ba? Yung tablets na 10 commandments. Bago yung bagong gawa. Okay. Tapos, di ba merong, kung sa atin, 1, 2, 3, 4, lahat yun para kay Lord, para kay God, di ba? And yung 5th, down to the 10th, para sa tao. Kaya sa baba nun, yung 1, 2, 3, tatlo lang kasi sa isang left. Inadapt siguro yun sa sa Catholic na 10 Commandments. Yun. So 1, 2, 3 na yun, yung sa baba, for God. Sa next naman, sa kabilang side, for mankind. Ayun. Yung sa for God, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the greatest commandment. Diba? Kasali dun, love your neighbor as you love yourself. Diba? So yung greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Okay? Sabi ko nga, in the end times, the love of many will grow cold. Isa ka na ba dun? Yung love mo ba kay Lord nanlamig na rin? Check po natin, mga kapatid. No? Let's examine our hearts. Let's examine our love for the Lord. Challenge. Let us all be willing to share this love of God to others. Lalong-lalo na yung kanyang pag-ibig sa atin na nabigyan tayo ng libreng kaligtasan. Let us all be willing to share that love of God to others. Next one. Ang Diyos po natin, yung ating pong Ama, ay mapagpatawad. Okay? Mapagpatawad. 1 John 1:9 says, memorize po ba natin?
1 John chapter 1 verse 9. Okay, memorize. Let's go. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Okay? If we confess our sins, He is what? Faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? Ang Diyos po natin, mapagpatawad, no? If we confess, pag inamin natin yung pagkakasala natin, humingi tayo ng tawad kay Lord, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Okay? Naalala niyo po yung parable, yung story ng the prodigal son, the lost son, ang nawawalang anak or ang alibughang anak. Diba? Alam po natin yung familiar na tayo sa story noon, di ba? Yung bunsong anak, yung bunsong anak, okay, kinuha yung kanyang parte, kinuha yung kanyang mana sa kayamanan ng kanyang ama, knowing that his father is still alive. Okay? Buhay pa yung ama niya, buhay pa yung tatay niya, gusto na niyang kunin yung magiging parte niya pag namatay na yung ama. Gusto niyang kunin yung mamanahin niya dun sa mga ari-arian, sa kayamanan ng kanyang tatay. Diba? Siyempre kung tayo yun, siyempre masasaktan tayo, diba? Yan, dito pa ako, buhay na buhay pa ako. No? Kukunin mo na yung mana. Diba? Okay. And then, what happened? Pinagbigyan ng ama yung bunsong anak. Diba? Yung bunso. Binigay yung kanyang parte and nung nakuha nung bunsong ito yung kanyang parte, yung mga kayamanan, perhaps binenta yung iba, diba? Syempre malaking pera, maraming pera. Ganun. Okay? Naglayas siya. Umalis siya sa kanilang bahay. Nagpakalayo-layo. Diba? Nagpakasaya. Diba? Dala-dala yung kanyang parte, yung kanyang mana sa kanyang ama. Diba? Binaldas. Nag-party-party, nag-happy-happy. Oh, daming friends. Diba? Ganun. Okay? So parang nagrebelde siya. Diba? Parang tinalikuran niya yung kanyang ama. Diba? Lumayo siya sa kanyang pamilya, sa kanyang tatay, sa kanyang kapatid. Diba? Nagpakalayo-layo, lumayas, umalis, diba? Nagpakasaya, mag-isa. Maraming friends, maraming pera. Nag-happy-happy sila, ganun. Diba? Okay. And then, dumating sa point na nag-iisa na lang siya. Okay? Dumating sa point na siya na lang mag-isa. Nasaan na yung mga kaibigan niya? Siyempre nawala. Diba? Pag wala kang pera, sabi ng kanta, wala ka rin kaibigan, di ba? And that's the reality. Hindi man at most times, pero sometimes. Di ba? Yan yung realidad minsan sa buhay, no? Pag marami kang pera, no, at maiparabor mo, pag may maibigay ka, maraming okay sa'yo, maraming friends, ganun. Maraming kakilala, maraming may kamag-anak sa'yo. Di ba? Pero pag naubos na, wala na, butas na ang bulsa, ay, parang wala ka ng kamag-anak, parang wala ka ng kaibigan. Di ba? Yan ang nangyari sa bunsong anak dito. Nag-iisa na siya, wala na siyang, pangkabuhayan. Dumating din sa point, di ba, na ano yung naging trabaho niya para lang magkapera or mabuhay pa, may makain. Di ba? Nagtrabaho siya sa babuyan. Di ba? Nagtrabaho siya sa babuyan. And halos yung mga kinakain na ng baboy, halos yun na rin yung kinakain niya. Mga pods, mga bungang kahoy na pinapakain sa baboy. Di ba? And then,
younger son, yung bunsong anak na yan, nagkaroon ng realization in the end. Diba? Nagkaroon siya ng realization. Ang sabi niya, yung mga kasambahay namin doon, yung mga katulong namin, masaya. Masarap yung kinakain, may maayos na damit. Ako na anak ng tatay kong mayaman, gano'n. Walang makain, kung pinapakain ko sa baboy, halos kainin ko na rin. Walang maayos na damit, ba? Di na nakakaligo, gano'n. So nagkaroon siya ng realization. Okay? Na-realize niya, nagkamali siya. Okay? Nagkasala siya. Nagkasala ako sa aking ama. Pupuntahan ko siya at kung pwede na kahit hindi na niya ako kilalanin bilang anak, ganun. Kahit mag-serve na lang din, magsilbi na lang din ako sa kanya bilang katulong, ganun. Diba? So nakapag-isip-isip siya. Okay? Na-realize niya yung kamalian niya, yung kasalanan niya. And then, syempre, bumalik. Nagbalik. Ayun. Sa kabilang banda, sa side ng tatay, no, sa side ng father, don't you know, every single day, di ba umalis, naglayas yung bunsong anak na yun. Don't you know, every single day, sa bawat araw, naghihintay yung ama sa labas. Hinihintay yung pagbabalik ng kanyang anak. Di ba? And, di ba, nakarealize na yung bunsong anak, bumalik na, umuwi na. Okay? And then, malayo pa lang yung anak, di ba? Okay, yung reference para natin dito, kung gusto nyong i-check or basahin later, no? Nasa Luke chapter 15, from verse 11 down to verse 32. Okay? Maganda siya, interesting story siya. Hello. Okay. Ayun. Where am I? Yeah. It's an interesting story, di ba? Marami tayong mapupulot kung talagang pag-aralan natin yun. And yun, malayo pa yung anak, di ba? Sabi ko, yung tatay naghihintay araw-araw. Malayo pa yung anak, tanaw na ng tatay yung kanyang anak. Di ba? Ayun ang bunso ko, nagbabalik. Diba? Malayo pa yung anak, yung bunsong anak, tanaw na ng tatay. Anong ginawa ng tatay? Diba, tumakbo siya? Tumakbo siya, sinalubong niya yung kanyang anak, hinagkan, diba? Niyakap. Diba? Despite sa pagkakamali, despite sa kasalanan na nagawa ng bunsong anak, nagrebelde ganun, naglayas. Okay? Open arms yung tatay, tinanggap. Diba? Kasi syempre yung tatay, mahal. Mahal yung anak. Yung tatay, mapagpatawad. Diba? So yun. Kahit gaano kalaki yung kasalanan na nagawa no, ng bunsong anak, pagkatanaw ng pagkakita ng tatay sa kanyang bunsong anak na bumabalik, no? Tumakbo pa siya, no? With all excitement, with all joy, with exceeding joy, pleasure. Tumakbo pa siya, sinalubong yung kanyang anak, hinagkan, niyakap. Diba? Yung father, yung ama na makikita natin dito sa parabola na ito, he can be metaphorically compared to our God the Father. Alam niyo po mga kapatid, kahit may mga beses na tayo ay nagkakamali, may mga times na tayo ay namumuhay pa rin sa pagkakasala, nakakagawa tayo ng kasalanan kay Lord. Okay? Ang Diyos hindi nagsasawa na magpatawad po sa atin. Okay? Kahit gaano pa kalaki, gaano pa karami yung mga kasalanan na ating nagawa, pag bumalik tayo sa Lord, kay God, diba? Pag humingi tayo ng tawad,
He is still open. Diba? And open arms to always accept us. There may be times na nahihiya na tayo. Diba? Sa dami ng ating nagawang mali, sa dami ng kasalanan natin kay Lord, minsan nahihiya na tayo. Diba? Yun minsan yung mahirap. Or kung sobrang tagal na natin na hindi na nag-church, for example, or kung sobrang tagal na napalayo na tayo kay Lord, minsan nahihiya na tayong bumalik or lumapit pa sa Kanya. Okay? But always remember, dear brethren, God always has open arms. God always has open arms, ready to embrace us whenever we come back to Him. Handa si Lord. Lagi siyang open, lagi siyang bukas na tanggapin ulit tayo, patawarin tayo pag tayo ay nagbalik loob, pag tayo ay nagsisi, pag tayo ay humingi ng tawad sa ating pong mga kasalanan. Diba? Ano bang sabi ni Lord? And their sins and iniquities will I remember no more. Diba? Maraming kasalanan, nahihiya. The truth is, okay, yung katotohanan po dyan, the truth is God feels so glad. Okay? Natutuwa pa nga yung Diyos, si Lord. God feels so glad when you repent and come back to Him. He will surely welcome us. Diba? Matutuwa pa si Lord pag tayo ay nagbalik loob. Diba? Nagsisi. Diba? So kung nagkasala ka sa Diyos, kung nagkasala tayo, pag napalayo tayo sa Diyos, magbalik loob na po tayo sa Kanya. Okay? Magsisi po tayo, humingi po tayo ng tawad sa ating pong mga kasalanan at garantisado, okay? Garantisado, papatawarin tayo ng Diyos. Okay? God guarantees His forgiveness to us through His Word, di ba? Sabi sa Bible, that if we confess, He is faithful and just to forgive us our sins. And sabi din nga niya, di ba, their sins and their iniquities will I remember no more. So tayo mga kapatid, let's keep praying din sa mga cold brethren. Sa ating mga kapatid na nanlalamig or nanlamig na sa Panginoon. Diba? Huwag po natin silang pabayaan. Patuloy po natin silang dalhin even through our prayers na lang. Diba? Di naman siguro natin sila nakakalimutan, di ba? Yung mga dati nating kasamahan, dati kasama natin na naglilingkod, sumusunod kay Lord, wag po natin silang pabayaan, wag po natin silang kalimutan. Okay? Even through our prayers lang, mailapit pa rin natin sila sa Panginoon, di ba? Kasi kung nagbalik sila, God will rejoice. Matutuwa si Lord, magagalak ang Panginoon. Di ba? Ayun. Yung mga cold brethren natin, even yung ating mga backslidden Christians, mga kapatid po natin na nag-backslide na. No, we do not know how God would work out sa kanila. Hindi natin alam yung working ni Lord sa kanila. Pero let's keep hoping and let's keep praying, no, that time will come. Darating din yung time, yung oras na sila ay lalapit ulit sa Panginoon, sila ay magbabalik loob sa Panginoon, and yayapatan sila with open arms ng Panginoon. Di po ba? Ang saya nun. Okay? Let's keep praying sa ating pong mga cold brethren, backslidden Christians, because God is more than willing to forgive them and accept them back. Okay? Pati tayo minsan, maybe we are just unaware. Okay? Pati tayo minsan, siguro hindi natin namamalayan, pero we are already backsliding. Okay? Truth hurts.
Minsan we are unconscious. Di natin namamalayan. We are unaware that we are slowly backsliding. Diba? Ilang days na hindi tayo nakabasa ng Bible. Ilang days na hindi tayo nakapag-pray. Ilang days or weeks kung aabot man na hindi mo kinausap si Lord. Kahit isang beses lang. Na hindi ka niya nakausap through His Word. Okay? We just don't know. Diba? But we are already making back steps. Okay? We are already stepping away from God if that's the case. Siguro hindi natin napapansin, hindi natin nararamdaman kasi andito naman tayo sa Sunday, andito naman tayo sa Wednesday. Pero kumusta yung personal walk mo yung kay Lord? Diba? Close pa rin ba kayo? Dikit pa rin ba? Okay. Again, yung ating pong Diyos, Ama ay mapagpatawad. In fact, Jesus died for the remission of our sins, di ba? For the forgiveness of our sins. Natay ni Apo Jesus, tapno maaddan tayo tipan nakapakawan, dahil basbaso, di ba? Okay. Pero, ano yung sabi ni Apostol Pablo sa isa sa kanyang mga books na sinulat niya? What did Apostle Paul say in Romans chapter 6? Romans chapter 6 verse 1. Sabi, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Sabi ng Apostol Pablo, magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala para lang sumagana ang habag, ang grasya ng Diyos? Shall we continue in sin that grace may abound? Diba? Yes, we know our sins are great. Maybe. Our sins are great. God's love is greater. Di ba may kantang ganun? Sin is great, your love is greater. Parang ganon. Diba? Our sins are great, God's love is greater. Diba? Pero, sabi nga ni Apostol Pablo, magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Para lang sumagana yung habag, yung grasya ng Diyos sa atin? No! God forbid! Diba? And yung challenge po sa atin dito sa point na ito, kung ang ating Ama, ang ating Diyos Ama ay mapagpatawad, how about us? Okay, paano naman tayo? Kung yung Diyos pinatawad yung lahat-lahat ng mga kasalanan natin, di ba sabi sa benefits ng pagiging Christian, God has forgiven all of our sins, all our past, present, and future sins. Lahat pinatawad na ng Diyos. Diba? Okay. Kung yung Diyos natin mapagpatawad, yung pinaglilingkuran natin, yung sinasamba natin, mapagpatawad, how much more tayo ng mga Christians, tayo ng mga anak ng Diyos. Diba? Hindi ba natin magawang patawarin yung mga taong nagkasala sa atin? Diba? God offered you forgiveness. Can you not forgive those who have wronged you as well? Diba? Dun sa pattern ng prayer, the pattern of prayer na tinuro sa atin ng Panginoong Jesus, diba may line doon the, forgive us. Anong sabi? Forgive us as we, what? Forgive those who sin against us. Diba? Forgive us as we forgive those who sin against us. Pakawanan na kami, kas panang pakawan mi, dagiti nakabasol kada kami.
Diba? So yung challenge po sa atin, maging mapagpatawad din po tayo to all those who have wronged us, to all those who have trespasses against us. Kasi yung Diyos natin pong sinusunod, pinaglilingkuran, sinasamba, ay mapagpatawad. Yung atin pong Ama ay mapagpatawad. And lastly, ang Diyos po ay tapat. Okay? Yung atin pong Ama ay tapat. Tapat sa kanyang mga salita. Oh, not only God is faithful to His words, God is also faithful to His promises. Ang Diyos, yung ating pong Ama ay tapat sa kanyang mga salita. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako na makikita rin natin dito sa kanyang mga salita. Okay? And let me give you some of those. Okay? Psalm 46:1. Anong sabi? Quote natin, Psalm 46:1, God is our refuge and our strength, a very present help in times of trouble. Okay? A very present help in times of trouble. Isaiah 41:10. What does the Bible say? Isaiah chapter 41 verse 10. Kung di ako nagkakamali, ito yung verse na sabi, fear thou not. No? Isaiah 41 verse 10. Okay. Fear thou not, for I am with thee. Huwag kayong matakot pagkat kasama ninyo ako. Okay? Sabi ng Panginoon, be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Diba? Sabi sa Easy English, do not be afraid because I am with you. Do not be sad because I am your God. I will make you strong and I will help you. That's a promise. Okay? I will make you strong and I will help you. Really, I will hold you with my right hand. Okay? Jeremiah 33:3, a very familiar, common verse. Okay? Let's go. Jeremiah 33:3. God said, call unto me and I will, what? Answer thee. That's a promise. And shew thee great and mighty things which thou knowest not. Philippians 4:19. We know that God is our Jehovah Jireh. He is our great provider. What does the Word of God say? But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. How about sa Hebrews 13:5? Ano po natin basahin? Sa last part nito, no? For He hath said, God, okay? He hath said, I will never leave you nor forsake you. Isa sa mga pangako na talagang pinanghahawakan din natin sa oras na tayo ay nangangailangan ng tulong, ng saklolo mula sa Diyos, di ba? Ang Diyos na nga ako na hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Those are just some of the promises. Marami pa, no? There are still so many promises of God buried in His Word. Let's just be diligent in searching it and in studying it. Diba? Psalm 46:1, Isaiah 41:10, Jeremiah 33:3, Philippians 4:19, Hebrews 13:5, and marami pang iba. Okay? Ang Diyos ay tapat sa Kanya pong mga salita, sa Kanyang mga pangako, and sa Kanyang mga katangian. Sa kung ano at kung sino siya sa ating mga buhay. Okay? Ang Diyos ay mabuti. God is good. All the time. And all the time, God is good. Amen. Diba? Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang kabutihan. Okay? Ang Diyos ay mapagmahal. Na-take up natin kanina. Okay? Siya ay tapat sa Kanyang pagmamahal sa atin. Siya ay tapat sa Kanyang pagiging mapagpatawad. Siya ay tapat sa Kanyang pagiging mahabagin. Okay? God is tapat. God is
faithful. Di ba? God is always faithful, even if we are not. Di ba? May mga times hindi na tayo faithful kay Lord. Hindi na tayo tapat, hindi na tayo totoo sa Kanya. Okay? But the fact that God is always faithful remains. Diba? Even if we are not faithful at times, okay? God has always been, God is always, and God will always be faithful. Okay? Yung challenge po sa atin, let us also strive our best to be ever faithful to the Lord. Di ba? Faithful sa atin pong mga sinasabi. Faithful to our words, our vows and promises. Diba? Pag may sinabi tayo kay Lord, may pinangako tayo, may conditional vow tayo na nabitawan. Diba? Let us be faithful. Diba? Let us be faithful in our daily walk with Him. Let us be faithful in serving and worshiping Him. Maging tapat po tayo sa paglilingkod, sa ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon. In obeying His commands and words. Maging tapat po tayo sa ating pagsunod sa Kanya pong mga utos at mga salita. And also, let us be faithful in our giving. Diba? Sa atin pong mga pillars, we have our responsibilities. No? And hindi matatanggal dyan yung financial responsibility. Kasi alam naman po natin, mga gawain ng Panginoon, we need this. Kasi minsan mahirap nang gumalaw kung wala kang noowan kwarta. Diba? Halos magagamit amin pagpamerienda, masapsapol. Diba? Anyway, yung tithes na binabalik natin kay Lord, that belongs to Him, no? Yung tithes, yung love offerings na ating binibigay kay Lord, napupunta naman yan para sa ikalalago ng iglesia, para sa ikalalago ng mga gawain. Diba? Para sa ating paglago as a church. Remember that we constitute the church. We are all parts of the body of Christ. We are all parts of the church. Okay? So, paano tayo makakagalaw kung wala tayong gagamitin? Of course, we know that God is faithful. He provides. Kung natay ngata. Diba? God will never leave us. God will never forsake us. He will always provide. Kung natay ngata. But you know what? God sometimes channels His provision through our giving. Bine-bless ka ni God? Bine-bless ni God resources mo? Diba? Bless Him as well through your giving. Diba? Bless your pastor. Bless your workers who labor for you in the Lord. Diba? Bless the work of the church. Okay? So yun. Let us also strive our best to be ever faithful to the Lord. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat. We thank you so much, dear Father, for your words. Salamat, Panginoon, na meron po kaming Ama, meron po kaming Tatay na mapagmahal, meron po kaming Tatay na mapagpatawad, meron po kaming Tatay, meron po kaming Diyos, Ama, na laging tapat. Tapat sa Kanyang mga salita, tapat sa lahat ng Kanyang mga pangako, at tapat sa Kanyang pong mga katangian. Father, we thank you. At nagpapasalamat po kami, Ama, na Ikaw ay lagi naming kasama. Sa iyong pong presensya, sa iyong pong patuloy na paggabay sa aming pong mga pamumuhay. Maraming salamat po, Ama. Even at times na hindi po kami nanatiling tapat sa iyo, marami man kami pa mga pagkukulang, marami man kami, O Diyos, mga pagkakamali, mga pagkakasala, but we thank you, Lord, na hindi ka nagsasawa na patawarin po kami. We thank you, Lord, na hindi ka po nagsasawa na mahalin kami, ibigin kami ng buo. We thank you, Lord, sa kung sino at sa kung ano ka sa aming pong mabuhay. Maraming salamat, O Diyos. Meron kaming Ama na kagaya mo. Meron kaming Ama na malalapitan sa oras ng pangangailangan.
Meron kaming ama, meron kaming tatay na amin pong makakapitan, amin pong masasandalan, nagsisilbi pong matibay na sandigan sa oras na kami po ay nanghihina. At Ama na nagpapalakas po ng amin pong loob, ng amin pong dibdib, nagpapalakas sa amin pong pananampalataya at pumupuno sa amin pong mga puso ng galak, ng tuwa sa amin pong paglilingkod sa iyo. Lord, even at times that we cry, even at times, Lord, na mabigat yung amin pong pinagdaraanan sa buhay. Maraming salamat, Ama, at andyan ka. Hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami, Lord God, pinapabayan. We thank you, dear Father. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon, at tulungan mo po kami, O Diyos, na magsilbi, maglingkod sa iyo at maging tapat sa iyo lagi hanggang sa hulihang panahon at hanggang sa amin pong huling hininga. Father, we bring back all the glory, honor, praises, and majesty to you and to you alone. In Jesus' name we pray. Amen.